Hello. Magandang hapon po sa bawat isa. Nasa City College of Calapan po kami. Kasama ko po si Brother Jamesy. At kami po ay mag-open air evangelism. Nagkataon lamang po na may PE class dito. So hahanap po tayo ng place kung saan po tayo pwede mag-share ng Bible. Siguro po doon sa mga nakatambay na students na yon. Ayan. Sige. Hello po. Magandang hapon po. Mag-share lang po ako ng Bible para po sa inyo. Ayan. Pwede ba doon? Dito na lang. Ayan, sige, dito na lang. Ayan. Pwede ba dito? Ayan. Sige po, yan. Ako si Kuya Francis Hernandez. Kasama po si Father James. At nandito po kami para sabihin po sa inyo ang pag-ibig po ng Panginoong Jesus sa ating po lahat. Ayan. Ito po ay libre at hindi po ito patungkol po sa relihiyon. Ginagawa po namin ito dahil nais po namin iparamdam sa inyo ang pag-ibig po ng Panginoong Jesus. Ayan. Pwede slide mga kapatid. Ayan, Jesus naman. Ayan. Salamat po. Pwede po bang pakibasa itong Mateo 11? Ito po, isang paragraph lang po. Yan, kahit po mahina lang, ito lang po. Yan, sige po, isang paragraph lang po. Yan, sige po. Itong isang paragraph lang. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat, yung nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapangahingahan, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa aking sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Ayan, salamat po. So dito po sa ating pong binasa na natalata sa Biblia, nasabi po doon, lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan at lubhang nahihirapan sa inyong pasanin at kayo bibigyan po ng kapahingahan. So mga students, ang nais ko pong sabihin sa inyo, si Jesus po ay nandirito upang bigyan po tayo ng kapahingahan ng ating pong kaluluwa, ng ating pong puso. Sapagkat iyon po ang number one na kailangan po natin ginagawa. Na maunawaan po natin ng kapahingahan ng ating kaluluwa at ng ating puso ay sa Panginoon. Kasi po kadalasan, sa ating po mga buhay, ang nabibigyan lamang po natin ng kapahingahan ay ating po physical na katawan. Tama po ba? Physical na katawan, pag tayo po ay nauuhaw, tayo po ay iinom ng tubig, pag tayo po ay napapagod, magpapahinga, pag tayo po ay nagugutom, tayo po ay nagpapakabusog. Ayun, kakain. Ngayon, paano na yung ating puso? Paano yung ating espiritu? Paano yung ating kaluluwa? Which is, yun yung higit na pinakamahalaga sapagkat yung po ay eternal. Kaya po ang mga kabataan po ngayon, kapag po fully loaded, emotional, madaming stress, madami pong problema, ang ginagawa po natin kabataan, hindi po natin maalaman, hindi po natin maintindihan. Minsan nagraran tayo sa social media. Nagagalit tayo, minsan dinadaan po natin sa mga vices. Minsan dinadaan po natin sa relationship. Minsan nagagalit po tayo. Kahit po sa ating po mga kasama sa bahay. Subalit, ang pinakamaganda po ito mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoong Jesus para po sa kapahingahan ng ating kaluluwa. And this is not about religion. Hindi po ito religious na bagay, kundi ito po yung reality. Dahil po si Jesus lamang po, ang Diyos lamang po ang lumikha sa atin, siya po yung lubos na nakakilala sa atin at nakakaalam kung paano po tayo tutulungan sapagkat tayo po ay nagmula sa Diyos. Tama po? Nagmula po tayo sa Diyos. Kaya po, si Jesus lamang po ang makakatulong sa lahat po ng ating problema. Ngayon po, nais kong ipatotoo sa inyo kung paano po naging mabuti ang Diyos sa aking buhay at kung paano po niya ako binigyan ng kapahingahan sa aking pong kaluluwa. 10 years po, for 10 years, ako po ay nakaranas po ng rejection, ng pambubuli. For 10 years po yon. Wala po grade 1 hanggang 4th year college. At within those 10 years po na yon, ay
naranasan ko po na hindi ako minamahal. Sapagkat nung po ako gumaduate ng kinder, nung po ako ay 7 years old, namatay po yung aking ina at napabayaan ko na po yung sarili ko. So for 10 years po, I felt rejection, nilayuan po ako ng mga kaklase ko, nilayuan po ako ng aking mga kaibigan, at kahit po ang mga teachers ay binubuli ako. So, lumiit po ng lumit ang pagtingin ko sa aking sarili. At nung ako po ay 4th year high school na, naging suicidal na po ako. Naging suicidal na po ako at na school na po magpakamat. Subalit, bago po matuloy yun, may pumunta po na missionary sa amin pong classroom sa Limnais, ngayon po ay OM. At shinare po nila na kami po ay mahal ni Jesus, na si Jesus daw po ay namatay sa krus at muli pong nabuhay upang kami daw po ay, tayo daw po ay iligtas. Ngayon, nananalangin sila at ako din po ay nananalangin at natagpuan ko po, naramdaman ko po for the first time in 10 years, may nagmamahal po pala sa akin. May po pala umiilig sa akin. At dahil po doon, na-postpone, na-cancel po yung aking pagpapakamatay. At naranasan ko po na ang Diyos po pala kapag nagsuko ka ng buhay sa Kanya, kapag ibinigay mo yung buhay sa Kanya, siya po pala ay kikilos at gagawa para po sa iyong kabutihan. Pagpapalain ka ng Panginoon. So, first year, college po sa Minskat, 2012, ako po ay kumuha po ng course na BS Ed English. Ayan, BS Ed English po ano. At sa BS Ed English po, sa Minskat, dapat po first year, ang average mo ay 2.0 o 85 pataas para sa second year ikaw ay eto pa rin. Kung hindi, laglag ka at lilipat ka ng ibang course. Ngayon, kilala po ko naman palataya doon, kaya I uphold my integrity na hindi po ako mangungupi at magdadaya. Tapos first time, may math subject po kami, Math 101. Siyempre, English ako, ayoko ng math. Sa awa po ng Diyos, sariling sikap, naka 2.25 po ako. So yun po ay 83. Ngayon, salamat sa Panginoon. Second sem, may math ulit. Math 102. At sa Math 102 po, napaka-hirap po. Tapos nasa front row pa ako. Sa Math 102, wala po akong naipasang quiz, wala akong naipasang long test, wala po akong naipasang na kahit na ano. Ang tangi lamang po na meron ako sa Math 102 ay attendance. At sa attendance po ako po ay perfect. Pero yung po ay 10% lang ng grade. So 90% ay wala ako. Ngayon, kumukuha naman ng exam, final exam, 7:30 to 8:30, yung mga kaibigan ko, ako naman yung pangalauna hanggang alas 2. Tapos nung natapos po sila ng exam, nakipagkamay po sa akin yung akin pong kaibigan na sabi niya, Kiko, ang dali lang ng exam, ang dali lang ng quiz. So nakipagkamay siya sa akin, tapos nung humiwalay po yung aking kamay, sa kaibigan ko, may naiwan pong papel, yellow pad paper, crumpled. Tapos nang binuksan ko yun, test 1, multiple choice, at test 2 ay problem solving. Sagot. Yung pong nagbigay sa akin ay magaling sa math, matalino po sa math. So ano yun? So kinabahan po ako. Sabi ko, Panginoon, ito na ba ay sagot sa akin pong mga dalangin, sa akin pong mga panalangin? Kinabahan ako, pero nag-decide ako, hindi ito tama. Hindi mali na magkaroon ako ng leakage, ng ganito, ganyan. Kaya humanap ako ng basurahan at doon sa basurahan ay isinuksok ko po sa pinakailalim yung pong papel. Isinuksok ko siya sa pinakailalim. Tapos po, exam na, yung pong teacher ko na terror, mahigpit, pinabayaanan na lang niya yung mga kaklase ko, nagkukopyahan, nagdadaya, check na siya ng check, pinapabayaanan na po niya dahil alam po niya na babagsakin. Tapos ako naman, syempre, multiple choice, A, B, C, D, lambangan lang. Tapos ng test 2, problem solving, wala pa ako maisagot. Kaya blanco po yung aking test paper. Ngayon, sinulatan ko po si ma'am. At ang sabi ko doon sa sulat, doon sa test 2, sinulatan ko si ma'am. Sabi ko po, I'm sorry ma'am, math is not my gift. Yun, sorry ma'am, hindi ko regalo ang math. So ipinasok ko yung test paper ko, pinasok ko po yung papel. At sa pagpasok ko po ng papel, magaan po yung kalooban ko. Lagay ko na po sa loob ko, Lord, kung hindi ito para sa akin, edi ako ibabagsak. Okay lang, tanggap ko. Kung ito ay para sa akin, ako po ay nakakapasa. So ganon, nag-clearance po at nagbigayan po ng class card. City College. At guess po ninyo kung ano po yung grade ko sa ano grade ko kaya sa Math 102. Wala akong naipasa, attendance lang. Yun, 5 daw, habi po ni ate. Yun, salamat po, 5 daw. Pero, nung binigay po yung class card ko, ako po ay binigyan ni madam ng 2.75. Wow, pasa ako. Pasado, salamat. Tapos nung in-average po ang first year ko, 1.98. Sumabit sa eduk, ay di salamat sa Lord, mabuti po ang Diyos. Second year, third year, fourth year, nagpatuloy po yung aking buhay na kung saan nag-aaral,
Nagsishare pa rin po kami ng Bible sa malalayo, Pinamalayan, Victoria, San Teodoro, kahit po may mga exam. Tapos nung 4th year, doon po ako blines ng Panginoon ng matindi sa akin po pag-aaral. Nung 4th year na po ako, doon po ang hilap ng aking load sa academics. Bakit po? Una, ako po ay student teacher na. Practice teacher, may ganun. Tapos pangalawa at pangatlo, may dalawa po akong subject. Dahil ako po ay irregular student. Nag-overload po ako 30 units. Tapos, pang-apat, ako po ay chairman ng Campus Ministry Organization. Kaya po ang hirap. Magtuturo ka ng umaga, tapos tanghali, mag-Bible study ka sa school, tapos hapon turo ulit. Ang tanghalian ko po ay alas 2 na. Tapos panlima, ako po ay vice chairman ng English Society. Pero, dahil po inuna ko si Lord sa aking buhay, doon po tumaas yung aking grades. At doon po ako naging 100% academic scholar. At doon po ako walang denial. Kaya po mabuti ang Panginoon, mabuti po ang Diyos sa akin pong buhay. Madami pa pong ginawang mabuti ang kanon sa aking buhay. So, ang nais ko lang pong iwan sa inyo, mahal po kayo ng Panginoon. Mahal po kayo ng Diyos. At ano po mangyari sa ating buong buhay, nais ko po maalala sa inyo, maisip ninyo at maalala ninyo na ang pag-ibig po ng Panginoon sa atin lahat ay hindi po nagmamaliw at may mabuting plano po ang Diyos sa inyong lahat. Nais ko pong sabihin sa inyo bilang pagtatapos, Romans 6.23, nasabi po ng Romans 6.23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Ang sabi po doon, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Mga kapatid, lahat po tayo nagkakasala. Tama po, lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nagkakasala dahil po doon may paghihirap. May paghihila po hindi lamang po sa atin kundi po sa buong mundo. Dahil lahat po ng tao ay lumayo sa Diyos. Dahil po sa ating po mga kakasalanan, tayo po ay nakaranas ng kamatayan. At ang kamatayan po isa pong realidad at lahat po tayo haharap doon. Hindi po natin kayang takasan ng kamatayan. At ang mahila po dito, hindi po natin hawak ang ating buhay. Hindi po tayo makakapag-desisyon kung kailan po tayo mabubuhay at kung kailan po tayo mamamatay. Tangi lamang po ito sa kamay po ng Diyos. Ngayon po ang kamatayan po ay dalawa. Physical, tayo po ay mamamatay, mabubulok sa ilalim po ng lupa. At ang pangalawa po ay spiritual na kamatayan. Spiritual na kamatayan, yun po ay wala hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa apoy po ng impyerno. Mga kapatid, nais ko pong ipaunawa sa inyo, nais pong ipaunawa sa atin ng Diyos, totoo po ang langit at totoo po ang impyerno. At ito po ay realidad na hindi po natin may iwasan. Subalit, higit sa lahat, totoo po ang pag-ibig po ng Diyos sa inyo. Ayan. Dati po, nung ako po ay nasa edad ninyo at mas bata pa, hindi ko po maunawan ng mga ganitong bagay. Kala po nakakatawa, para pong corny o parang religious. Pero ang katotohanan, kapag pala naranasan po natin ang pag-ibig po ng Panginoong Hesus sa ating buhay, yun po pala yung pinakamasayang buhay. Doon po magsisimula ang buhay na may kapayapaan at may kasiyahan po. May tunay na kahulugan sa piling po ng Panginoon. Ngayon, sabi po sa Biblia, hindi po ikinasisiya ng Diyos na isa man sa kanya pong mga nilikha sa ating pong mga tao ay mapahamak at napapunta po sa impyerno. Ngayon, statistics, survey po, statistics, every second, dalawa po ang namamatay na tao sa buong mundo. Every second, dalawa po ang namamatay na tao sa buong mundo. Ngayon, sa bawat segundo na yun, ilan yung mapapapunta sa Panginoon at ilan yung mapapapunta sa impyerno. Hindi po natin alam. Kaya po sa bawat sandali, bawat segundo po na may namamatay, hindi po natin alam kung ano po ang kakailangan ng buhay. Kaya mga kapatidas ko pong sabihin sa inyo, papaano tayo maliligtas? Simple lamang po, kailangan po natin lumapit sa Panginoong Hesus ng buong puso. Buong pagpapakumbaba, kailangan po nating aminin ang ating mga kasalanan. Hihingi po natin ng tawad sa Diyos kasi po hindi po pwede lumapit tayo sa Diyos gamit lamang po ang ating isip. Si Jesus Christ, kilala ko yan. Kahit po mga atheist, kilala si Jesus. Kahit ang mga satanista, kilala si Jesus. Kahit po ang mga demonyo, kilala si Jesus. Pero hindi po sila maliligtas. Ang tunay po na magliligtas sa atin, ang pananampalataya po natin sa Panginoong Hesus. Ang ating pong buong puso na pagsusuko sa Kanya, na pag-ibig sa Kanya. Ang tawag po ng Panginoon Diyos ngayon, tayo pong lahat ay magsisi at manumbalik po sa Panginoon at manampalataya po kay Jesus. At ibigin siya ng higit sa lahat. Dapat po mas mahal natin ng Diyos kaysa po sa ating mga magulang, sa ating po mga kaibigan. Dapat po mas mahal po natin ng Diyos kaysa po sa ating mga pangarap. At ang aking pong dalangin, si Jesus po ay maging totoo at realidad sa ating pong pakikipagrelasyon sa ating pong puso. Ang nais po ng Diyos ay makipag-ugnayan at makipagrelasyon po sa atin.
Hindi po habang buhay, may mapapahinggan po kayo na nangangaral ng ganito. Ang sabi po sa Biblia, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Kapag napahinggan ninyo ang salita ng Diyos, ang kanyang tinig, huwag po natin pagmatigasin ng ating pong puso. Bagkus ibigay po natin ang ating pong buhay sa Kanya. Ibigay po natin. Hindi po natin hawakan ang ating buhay. Kung kilala po ninyo si Rico yan, mga kabataan po kayo ngayon eh. Ako, nainabot ko po si Rico yan, yung pong kapartner ni Claudine Barreto. Nung po siya ay namatay, 21 years old, napakabata. Natulog lang siya at hindi na po siya nagising. Hindi natin hawak ang ating buhay. Yun naman po kaibigan ka-church namin, grade 4 siya noon, nabangga po ng van, gumulong siya, pinag-pray, nabuhay. Hindi naman po siya namatay, pero bumangon siya, tapos na-check up, negative lahat. Tapos po yung nakabunggusan niya na van, nayupi. Sabi nung driver, wala naman siyang ibang nubunggo, kundi yung bata lang. Ibig sabihin, iningatan siya ng kamay ng Diyos. Nayupi yung van, pero yung bata ay buhay at ligtas. Mga kapatid, hindi po natin hawak ng ating pong buhay. At ang nais po ng Diyos, gawin po natin ang tamang desisyon. Lumapit po tayo sa Panginoong Jesus, isuko po natin ang ating buhay, at tayo po ay maghahain po sa Kanya ng ating pong pagmamahal at ng ating pong pag-ibig. Okay po ba yun? Hindi po ko naghahain ng religion, hindi po ko naghahain sa inyo ng organization o ng samahan. Hindi ko po pinapakilala nga po ang mga simbahan. Ang gusto ko po kakilala sa inyo ay si Jesus. John 14:6. Walang makababalik sa Ama, makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus, sapagkat siya po katotohanan, ang daan at ang buhay. Hindi po tayo may ililigtas ng ating mga simbahan. Hindi din po tayo may ililigtas ng ating mabubuting gawa. Ang tanging lamang po na makapagliligtas sa atin ay ang ating pananampalataya kay Jesus at ang pagsisisi po ng ating pong mga kasalanan. Wala pong makapapasok sa kaharian ng Diyos na makasalanan. Hindi po pwede sa kaharian ng Diyos ang masinungaling, mga mamamatay tao, mga magiinom, mga magdodroga, mga magagaspang ang pag-uugali, mga hindi po nagpapatawad. Ngayon, ang kailangan po natin gawin, lumapit po tayo sa Panginoon at humingi po ng tawad sa lahat po ng ating mga pagkakasala at manampalataya po sa Kanya. Okay po, Dan, tayo po ay mananalangin. Yan, tayo po ay pumikit, tayo po ay mananalangin. Sige po, tayo po ay mananangin. Namin Diyos sa aming Ama, sa banal na pangalan ni Jesus, hindi ko po kilala ang mga estudyante na ito, sabalit kilala ninyo sila. At ang kalooban mo, O Diyos, sa kanila, ang plano mo, O Diyos, sa kanila ay mabuti at dakila. At ang nais mo, Panginoon, sila po ay nakasama mo, diyan po sa kalangitan, sa buhay na wala hanggan. Aking Ama, hinihiling ko po, Panginoon, na espiritu ng iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, kapayapaan, ay maranasan nila sa kanila pong mga buhay. Sige mga kabataan, sundan ninyo yung aking panalangin, uulitin ninyo yung aking panalangin, ulitin ninyo. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, nagpapakumbababa ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking karumihan. Pinapatawad ko din po ang lahat na nagkasala sa akin. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako sa aking mga pagkakasala. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami po salamat sa buhay na wala hanggan. Amen. Amen. Ayun, salamat po sa inyo po pakikinig ng salita ng Diyos at ang aking pong dalangin ay patuloy na ang Panginoon po ay maranasan ninyo sa inyo pong mga buhay at maalala po ninyo ang katotohanan na mahal po kayo ng Panginoon. Ayan. Ibibigyan na po ko sa inyong babasahin. Ito po ay libre. Ito po. Maraming po salamat. Ayan, salamat po sa inyong makikinig at tayo po ay yan. Hiningin ko lang na tayo po ay mag-picture lang po. Dito po muna sa... Ayan, sige po. Yan, 1, 2. Tingin po tayo dito. 1, 2. Ayan. Salamat po sa sharing natin sa inyo po pakikinig. Ayan, salamat po ng marami. Yan, God bless po. Ayun, salamat po ng marami. God bless po.
tayo doon. Hello po, pupunta naman tayo doon sa grupo na yung mga nasa palay. Sige po, mauna ka. Salamat po. Po kayo mag-alala ko naman po kayo. Kilala. Dito ko siya. Salamat po. Po? Hindi po, hindi po. Sige po, halamat po. Doon tayo, doon tayo. Ha? Oh, dito, hindi pa practice sila. Dito, dito. Okay na kaya dito? O, doon. Doon. Dito tayo pupunta, lalakad. Palagay mo, dito. May nagkaklase pala Okay, dito. praise God. Share this life mga kapatid. Samahan niyo po kami sa aming ride adventure. Hallelujah. Please intercede for us. Dito kaya Kapatid. tayo. Bakit nakapag-explain yung mga... Yan. Ito na po kami sa kabila. Magandang hapon po. Kamusta po? Ayan, magandang hapon. Kayo ay yung mga nasirang pagkasigal o gas-gas. Tama kayo. At ito po ay mga bago. Mag-share na kami ng Bible, okay lang? Yan, okay lang. This is free at para sa lahat. Dahil ang Diyos po ay mabuti. At ang nais po ng Diyos, tayo po ay ma-encourage sa Kanya pong kabutihan. Ano? Ako po si Kuya Francis Hernandez. Ito po si Brother James C. Pangilinan. Kami po ay parehong mga taga-Kalapan. Pero ngayon, inaabot po kayo ng Diyos. At ang nais po ng Diyos ay maranasan ninyo ang pag-ibig na nagmumula po sa Kanya. Salamat po ng marami. Ano? Yan, hihilingin ko po na magbasa ng Bible sa akin si Kuya. Kaunti mga talata lang ito. Pwede ba malaman ang pangalan mo, bro? Marvin. Marvin, nice meeting you. Ikaw, so, Graciel. Ikaw, yun, Makmak. Ikaw nga, bunso, pangalan mo nga ulit. Divine, yan, Divine. Stephanie, ayun. Step. Robilin. Ayun, tama. Kasi ito, isilang apat din na sharean ko na last time. So, sabi po dito sa John, Yeah. pakibasa. Pakinig nila. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang magpanataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang ilan ng pagmamahal ang sanlibutan, kundi upang ligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit inatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inilig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat sumama ang kanilang mga gawa. Nasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw. Hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Ayan, salamat. Salamat po. Ano ba mga bro? Pakmak. Hindi, pakmak. Ayun, salamat. Ano? Salamat. Kuya.
makmak sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Ay mga kapatid, na sabi doon, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahama, kundi po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaya po ako naririto ngayon sa inyong harapan dahil may namatay sa krus, 2,000 taon na po ang nakalilipas. Kaya po ako nandito ngayon na nagsasalita sa inyong harapan dahil po may namatay 2,000 taon na nakalilipas upang ang mensahe po na ito ay makaabot po sa inyo. Kaya po mahal, masyado pong mahal ang halaga ng pagpunta ko po dito. Hindi po mahal yung gasolina, yung pamasahe, kundi po mahal po yung halaga ng pagpunta ko po dito dahil may nagbuwis po ng buhay. At ang nagbuwis po ng buhay ay hindi po isang kilalang tao lang, hindi po isang politiko, hindi po isang presidente, hindi po si Putin, na sikat po ngayon, hindi po si Marcos. Ang namatay po, 2,000 taon na nakalilipas, upang makapunta po ako dito ngayon sa inyo bilang representative niya, ay wala pong iba kundi si Jesucristo. Siya po ang anak ng Diyos. Kaya kapag ganun kabigat yung halaga, dapat po tayo po ay makinig. Dapat po ibigay po natin yung ating buong puso. Tama? Ayun. Kasi po ang namatay ay hindi po basta-bastang tao, kundi si Jesus. At ang nakakalungkot po, madami po ang hindi pumapansin kay Jesus ngayon. At madami po ang natatawa kapag napapahinggan itong ganito po mga pangangaral. Subalit ang realidad po, ang katotohanan, si Jesus po ay anak ng Diyos at siya po ay dinusta, dinuraan, sinampal, sinuntok, sinuutan po ng koronang tinik, at sa katotohanan po, nung po siya ipinako sa krus, wala po siyang damit. Hubad po siya nun. Lahat po yun ay binata po ng Panginoong Jesus dahil po ang nasa isip niya, ang kanya pong nasa puso, habang siya po'y pinapahirapan ay kayo. Tayo pong lahat, kanya pong ang nasa isip po niya. Kaya po willing siya na ibigay po ang kanyang buhay upang tayo po ay maligtas. Ngayon, meron ka ba bunsong pamangkin o ano, hindi ko masabi kung anak kasi mga bata pa kayo. Sino sa inyo may pamangkin? Ayun, ayan, bunso may pamangkin ka, ikaw. Handa mo bang ibigay ang buhay ng pamangkin mo para sa ibang tao? Hindi. Hirap po yung desisyon. Subalit ginawa po yun ng Diyos para po tayo ay maligtas. Yung pong pinakamalaking bahagi ng kanyang puso, ang kanya pong anak na si Jesus ay ibinigay niya para po tayo ay makapanumbalik sa Diyos. Bakit? Kailangan po may magbuwis ng buhay upang tayo po ay makapanumbalik sa Diyos. Kailangan po na si Jesus ay mamatay para po tayo makapanumbalik sa Diyos. At ganoon po kabigat ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Mahal po ng Diyos ang bawat isa. Ang buong mundo po ay mahal po ng Panginoon. At bawat araw, ang bintig po ng puso ng Diyos ay para po sa inyo. Sa pagkakanais po ng Panginoong Jesus, sa bawat pagpasok natin sa umaga, bawat pagkuha po natin ng exam, bawat paginig po natin sa ating teacher, sa bawat pagkain po natin umagahan, tanghalian, hapunan, sa bawat pagtulog po natin, tayo po ay nakakaranas po ng pagmamahal niya. Nais niyang makita mo, makmak, na sa bawat sandali ng iyong buhay, makmak na ano, bawat sandali ng iyong buhay, iniibig ka niya. Kaya ka may damit, kaya ka may tirahan, kaya ka may pamilya, ay dahil mahal ka niya. Ngayon, kahit po sa mga broken families, kahit po doon sa mga ulilang lubos, ang pag-ibig po ng Diyos ay para po sa ating lahat. Kaya po, nais ko pong ipahiwatig sa inyo, nais pong ipaunawa sa atin ng Panginoon, na ang pag-ibig po ng Diyos sa inyo ay hindi po magmamaliw. Ang pag-ibig po ng tao ay kumukupas. Ang pag-ibig po ng tao ay nawawala. Minsan, kahit po magulang natin, mare-reject tayo. Minsan, kahit po mga kaibigan natin, ay magpapakstab sa atin, tatalibin sa atin. Sabatas ko pong sabihin sa inyo, ang pag-ibig ng Diyos sa inyo ay laging naririyan at hindi po magmamaliw. Mabuti po ang Panginoon at ang pag-ibig po niya ay kaya po natin sandigan. Ano man sandali ng ating buhay, tayo man ay galit sa Kanya, tayo man ay umiibig sa Kanya, hindi po magbabago ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay lagi po naroon. Ngayon, nasabi doon sa talata na binanggit, upang tayo po ay hindi po mapahamak. Bakit? May nakaamba po na realidad sa ating pong mga buhay at yun po yung kamatayan. Dahil lahat po tayo ay nagkasala. Ang realidad po, lahat po tayo nagkulang, lahat po tayo nagkasala. At dahil doon, may nakaambang po na realidad po ng kamatayan na dapat po nating harapin. At ang kamatayan po ay dalawa, physical at spiritual. Pagkatapos po nating mamatay, ibabahon sa lupa,
Meron pang buhay sa atin at yun po yung ating pong espiritu. Ngayon, ano po ang mangyayari sa atin kapag tayo po ay namatay? Saan po ba tayo pupunta, sa langit o sa impyerno? Hindi po kalooban ng Diyos na isa man po sa atin ay mapahamak. Kada isang segundo, 2 tao po ang namamatay. Sa 2 tao na namamatay, ilan doon ang tumatawag sa Panginoong Hesus? Ilan doon ang umiibig sa Diyos? Ngayon po, ilang minuto na ako nagsasalita dito? 15 minutes o 20 minutes? Sa 20 minutes na yun, kung magaling po kayo sa math, kada isang segundo, may 2 namatay. Ilan na po yun ang namatay? Ilan po doon ang makakapiling ng Diyos at ilan po doon ang mapapahiwalay sa Diyos sa apoy ng impyerno? Mahirap po yung isipin. Pag po tayo namatayan ng ating kapamilya, yun nagluluksa natin. Ipinaglalamay po natin. Sakit po sa kalooban. Ngayon, sa puso ng Diyos, may puso po siya ng isang tatay, sa bawat segundo may 2 pong namamatay. Gaano po kasakit sa puso ng Diyos na sa bawat segundo ay mayroong 1 o 2 na napapalayo sa Kanya at napapatapon po sa kailalimang walang hanggan, sa impyerno. Masakit po yun sa puso ng Diyos. At ang nais po ng Diyos, tayo po ay makabalik sa Kanya doon upang tayo po ay makapiling niya sa kalangitan, upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa piling po ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, sabi po doon sa talata, ang sino mang lumalapit sa liwanag, sa ilaw kay Jesus, ay inaalis ang kanya pong lumang pagkatao. Ibig sabihin po ay tunay na pagsisisi, repentance. Ang panawagan po ng Diyos, 2,000 taon na nakalilipas nung si Jesus po ay nangangaral sa mga tao, repent, magsisi kayo sa inyong kasalanan. Mga kapatid, kailangan po natin talikuran at pagsisihan ang ating kasalanan sapagkat hindi po pwede makapasok sa kaharian ng Diyos ang marumi at ang makasalanan. At lahat po tayo makasalanan. Hindi po namin kayang baguhin ang ating sarili. Nandun po ako. Nakalipas ko po, nung ako po ay high school, mas bata pa sa inyo, napakadumi po ng aking bibig. Ako po ay nagmumura. Aking po matay, napakadumi. Ako po ay nanonood ng pornografiya. Ako din po ay naninigarilyo. Ako din po ay nandiinom. Ako po ay sinungaling. Ako po ay nanunumpa. At dumating po sa panahon, ako po ay galit din sa Diyos at sinusumpa ko din po ang Diyos. Ganun po ako kasama. Subalit, nung ako po ay humingi ng tawad sa Diyos, ako po ay kanya po pinatawad, nilinis sa lahat ng karumahan at unti-unti po niya akong binago. Ang nais po ng Diyos, tayo po ay lubusan magsisi, manampalataya sa Panginoon at babaguhin po niya ang ating buhay. Mga kapatid, nakakasawa po ang mamuhay sa mali, nakakasawa ang mamuhay sa kasalanan. Subalit kapag nakilala po natin ang Diyos, ang pagiging banal pala na nagiging katulad natin ng Panginoong Jesus, yun po pala ang pinakamasarap na buhay. Akala po kasi natin na kabanalan ay yung mga listahan. Bawal magsinungaling, bawal ito. Ang tunay po kabanalan ay isinasabuhay mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong pong sarili. Sinasabuhay mo ang pag-ibig ng Diyos at ipinaparamdam mo iyon sa iyong kapwa. Sapagkat simple lamang po ang utos ng Diyos. Ang kapal po ng Biblia, simple lamang po ang utos ng Diyos. 2 lang po yan. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong isip mo, buong kaluluwa, buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mga kapatid, kailangan po natin lumapit sa liwanag kay Jesus at kailangan po natin kubarin ang ating pagkatao, isuko po sa Diyos. Kailangan natin pagsisihan ang kasalanan at manampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ano man po ang ating maabot sa buhay, siguro ilang taon mo lang ngayon kayo professional na, may kanya-kanya na kayong business, restaurant, o siguro depende po sa inyong mga course. Subalit lahat po yan ay mawawala ng kabuluhan kung tayo po ay walang relasyon sa Panginoon. Ang dami ko pong, dati po nung ako po ay high school, may meron po akong kaklase na napakayaman. Instant, nawala po sa kanya yung kayamanan. Nasunog ka sila ng bahay, bigla silang naghihirap. Si Michael Jackson, nakayaman po niya, nag-arkila po siya ng 21 professional na doctors, physicians and doctors. Yung po doctors na yun, may siyang chine-check up ang kanyang blood pressure, ang kanyang heartbeat, ang kanyang temperature, yung bawat pagkain niya iniinom, dumadaan po yun sa inspection ng doktor. Pero wala po nangyari, namatay din po sa Michael Jackson. Si Rico yan, na isa pong artista na sikat noon, kapartner ni Claudine Barreto. Napaka-healthy po niya, kasikatan po ng kanyang career, bigla po nagulat ang buong Pilipinas sa balita. Natulog siya at kinabukasan, hindi na po siya nagising. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po natin hawakan ang ating buhay. Nakaamba po sa atin ang kamatayan. At ang panawagan po ng Diyos, kapag napahinggan ninyo ang salita ng Diyos ngayon, huwag ninyong patigasin ninyo ang puso. Ito po ang
ang panawagan ng Panginoon upang tayo po magbalik loob sa Kanya, upang tayo po magsisi, at upang tayo po ay manampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Niwalaan po natin na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay para po sa kaligtasan po ng bawat isa. Hindi po natin kaya iligtas ang ating sarili. Wala pong simbahan na pwede po makapagligtas sa atin. Kahit po anong gawin natin kabutihan sa ating pong kapwa, hindi po yun sapat para po tayo ay maligtas. Ang makapagliligtas lang po sa atin ay ang Panginoong Jesus, ang ating po pananampalataya sa Kanya. Ang paghuhugas po ng kasalanan ay binibigay lamang po ng Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng ating po pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, nais ko po kayong imbitahan sa isa pong pananalangin. Lumapit po tayo sa Panginoon. Okay po ba? Yan. Ito po ay hindi po recruitment. Hindi po ito pag-recruit sa isa pong relihiyon. Hindi po ito pag-recruit sa isang samahan. Hindi po kayo ni-invite sa aming samahan. Ang imbitasyon ko po sa inyo, lumapit po tayo sa Panginoong Jesus, magpakumbaba, magsisi, at manampalataya po sa Kanya. Kaya pwede ba tayong pumikit ngayon sa ating mga kaupuan? Tayo ay mananalangin. Hallelujah. Amin Diyos aming Ama, marami po salamat sa buhay po ng mga kabataan ito na nakinig sa iyong salita, naglaan po ng oras upang makinig sa inyo. Hindi ko po sila kilala, Panginoon. Subalit kilala mo, O Diyos, ang bawat isa sa kanila. Ang akin pong dalangin, O Diyos, sa banal na pangalan ni Jesus, ang espiritu ng iyong pag-ibig, ang iyong pong kahabagan, ang bumalot ngayon sa kanila pong mga buhay. Pagkalooban mo sila, O Diyos, ng pananampalataya at ang puso ng tunay na nagsisisi, puso na tunay na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Wasakin, O Diyos, ang lahat ng katigasan sa kanilang mga puso. Wasakin, O Diyos, ang lahat ng pag-aanilangan at magkaroon lamang sila, Panginoon, ng puso na nagsisisi at naghahandog po ng buhay sa inyo at nananampalataya at nais na ibigin ka at makilala ka ng higit sa kanila po mga buhay. Sige po mga kabataan, na ulitin po ninyo yung sasabihin ko, ulitin po ninyo. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At tawarin po ninyo ako sa lahat ng pagkakasala. Linisin po ninyo ako sa lahat ng karumahan. Pinapatawad ko din po ang lahat ng nagkasala sa akin. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako sa akin pong mga kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Turuan po ninyo ako, Panginoon, na tunay na magbago at takayin po ninyo ako palapit sa inyo. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Amen, amen, amen. Ayun, salamat po mga kabataan. Napagpapalan ng Diyos ay sumainyo. Ang pag-ibig niya at karunungan ay mamanasan ninyo sa inyong mga buhay at isinusuko ko ang inyong mga buhay sa kanya pong kamay dahil siya lamang po ang makapagpaparana sa inyo ng kanya pong pag-ibig. Ayun. Nais ko pong magbigay sa inyo ng babasahin. And sige po, salamat sa pakikinig. Nice meeting you. Students ng City College of Calapan. Ayan. Hindi ganyan yung dati. Ayun, salamat ng marami. God bless you. Mabuti ang Panginoon at may plano ang Diyos sa inyong buhay. Salamat, salamat. Thank you po. God bless. Ay, Pastor. Yan, hello po. At yun, salamat po sa kalakasan na pinagkakalo po ng Diyos. Hindi po tayo makapag-ano sa mga nag-a-arnis kasi po may mga teacher po sila. Practice kanina nga po nung nag-share po tayo doon ay medyo napapatingin po sila. Dito naman po dito ay may mga klase po na ongoing sa iba classroom. Kaya hindi pa po tayo makapag-share doon. Subalit, meron po tayong letter na malapit na pong maaprubahan ng mga supervisor. At kapag po naaprobahan na yun, yung letter na yun, values education po yun, na sinulat po ng mga born again na Christian, tayo po ay makakapasok na doon sa iba't ibang eskwelahan dito po sa Calapan City. Kaya ipag-pray po ninyo, actually buong Mindoro po yun.
Pag po na-approve na yun ng supervisor po ng CHED at saka po ng DepEd, makakapasok po tayo sa mga high school, sa mga elementary, at saka po sa high school, elementary at college. Makapagturo po tayo ng values education gamit po ang Bible sapagkat ang gumawa po ng mga curriculum na yon, ng module na yon ay wala pong iba kundi po mga born again pastors. Kaya pag-pray po natin yon na makapag-start po tayo sa lalong madaling panahon. Madami pong makakilala sa Panginoon pamagitan po ng values education. Gagamitin lamang po natin palabas yung values, pero katotohanan si Jesus po ang ating pong ipopromote sa mga pag-aaral na yon. Ayun. Yan, tingnan po natin kung meron pa tayong mashe-sharean dito. Yan, tingnan po natin. Come on. Ayun, tingnan po Share natin. the slide, mga kapatid. Sa lagay mo ba saan tayo? Lahat sila nagpa-practice. Yan na ba wala na ba nung nakalisan ba yung nakakampul doon? Ano pa rin? Hindi ko Hindi mo alam. napalitan. Lalapitan nga natin kung ano. Pag wala, pwede tayo sa Hindi pa tayo. pwede tayo lumipat, pwede tayo mag-market o ano. Kasi may lapel naman tayo, makakaabot naman yung ating tunog. Dapat punta natin pala natin megaphone. Megaphone. Oo nga, megaphone. Hindi ko nalala yung megaphone eh. Pag kasi lapel, malapitan yung ating... Nandito pa sila. Kaya nagpa-practice pa kasi sila. Nagpa-practice nga sila lahat. Mga busy pa mga tao dito, guys. Ayan, meron po Mga silang klase mga pa po yung practice iba. sa PE at meron po silang Building. May sum ba ito, Pastor? ha? May sum ito? Hindi ko alam ito kung walang zoom yata pag live. Ano kaya ito? I-check kaya ito. Mga kakaklase lang pare. Pwede siguro may turbo. Sige. Ako si Brother James. Pwede ba kami mag-share ng Bible po pag oras lang? Yan, pwede po. Ayan. Anong pangalan mo, bro? Ayan, guys. Nathaniel. Yan, nice meeting you, Nathaniel. Yan. Kayo po, si Janelle. Janelle o Janelle? Yun, Janelle. Yan, kayo po? Yun, Christ. Christ talaga. Wow, ang ganda. C-H-R-I-S-T. Wow. Wow. Ganda ng pangalan mo. Yan, pwede siya. So, ginagawa namin to para maipaunawa sa bawat kabataan ang pag-ibig ng Diyos. Ayun. Amen. Hindi kami nagpo-promote ng religion, hindi kami nagpo-promote ng anumang samahan, kundi ang pag-ibig lamang ng Panginoon sa ating mga... So, nais ko lang na paunawa sa inyo sa lahat ng bagay na dapat isigurado tayo. Ano kaya yun? Palagay mo. Para sa iyo. Oh, ano yung dapat kaya nasigurado tayo? Yun, sa pamilya. Anong meron? Anong dapat tayo sigurado tayo sa ating pamilya? Yun, lagi kakakapit. Ayun. Para sa iyo, Bunso, ano yung bagay na dapat tayo sigurado ka lagi? Bawa, dapat tayo sigurado kung mataas ang grades, pasado lagi, ganito, ganyan. Para sa iyo. Yun, dapat sa mga gagawin o sa decision. Ayan. Sa iyo, bro. Yun, mahal mo yung ginagawa mo kasi pag hindi mo mahal at hindi mo sigurado, nakakapagod ano. So, nais ko lang i-share sa inyo ang dalawang realidad ng buhay na kung saan dapat sigurado tayo sa pagpili. Sigurado tayo.
Ikaw ba, ano pipiliin mo? Yung maganda o yung mabuti o yung magandang ending o yung pangit na ending? Magandang ending. Ikaw, magandang ending. O, ikaw, magandang ending. Yan, yung napagtatalakayan natin. Kasi lahat ng magandang ending ay may simula din na maganda. Ayan. Sabi dito, sa Roma 6.23, babasahin ko, Roma 6.23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yung ulitin ko, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So sa ating binasa ngayon, mga kabataan, dalawang bagay ang pinagpipilian natin. Kamatayan o kaya buhay na wala hanggan. Anong kaya dun yung maganda? Kamatayan o buhay na wala hanggan? Buhay na wala hanggan para sa'yo. Buhay na wala hanggan sa'yo. Yung buhay na wala hanggan. Ibig sabihin ba dun hindi mamamatay? Ibig sabihin hindi mamamatay, hindi maagdas, hindi ilalagay sa ataon, ililibre sa lupa. Actually, ang ibig sabihin ng buhay na wala hanggan, tayo ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon upang kapag tayo ay namatay, sa kabilang buhay, tayo ay kapiling ng Diyos. Yun ang kahulugan nun. Ngayon, may balakid. May balakid upang makamta natin ang buhay na walang hanggan. Ulitin ko ulit yung talata, masasagutin niyo ito, matatalino kayo eh. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Subalit, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo. Ano ang balakid upang maabot natin ang buhay na walang hanggan? Ano yung dahilan kung bakit tayo mamamatay? Sabi doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Yun tama, kasalanan. Kasalanan ang dahilan para hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit sa piling ng Diyos. Ngayon ang tanong, nagkakasala ka ba, bro? Opo, ikaw. Lahat tayo nagkakasala. Kaya lahat tayo deserving sa kamatayan. Ang gusto natin piliin, buhay na walang hanggan. Ang gusto natin piliin, buhay na walang hanggan. Pero dahil pala tayo ay may kasalanan, tayo ay nakatakda sa kamatayan at yun po yung realidad. Actually, ako, makasalanan din. Siya, makasalanan din. Ngayon, paano natin malalampasan yung kamatayan na yun? Kaya po may kamatayan, kaya po may paghihirap. Actually, kaya may COVID, kaya may giyera, may pagtaas ng mga bilihin, may mga sakripisyo, may problema ka sa pamilya mo. Kung meron, konti. meron ka din problema sa mga sarili natin. Sa school, kaya may mga nambubuli, kaya tayo bumabagsak sa grades, kaya may mga tuyong dahon sa paligid. Lahat ng mga problema ng tao, maliit man o malaki, ang pinakaugat niyan, pag sinunson, ay yung kasalanan ng tao. At ang pinakaunang kasalanan ng tao, alam natin yun, si Eva at si Adan, kumain ng bunga pinagbabawal. Mansanas ba yun? Yan. Hindi yun mansanas. Hindi mansanas yun. Yun yung, ilang kasi yung nauso, na paniniwala. Yun ay bunga na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Sabi ng Diyos, pag kinain niyo yun, kayo ay mamamatay. Kaya, after na kinain niyo ni Eva at ni Adan, tayo ay napahiwalay na sa Diyos. At lahat tayo, sapagkat tayo natuto magkasala, natuto tayo magsinungaling, magnakaw, ang mga lalaki, tumitingin ng mahalay sa babae, tapos natuto tayo na maging mayabang, mga ganun bagay. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo guilty. Kaya tayo mamamatay at dalawang kamatayan. Physical, ito, ibabaw sa lupa. Tapos pangalawa ay spiritual. Hahatulan tayo sa kabilang buhay, hahalap tayo sa hukuman ng Diyos, yan, may alam siya, naniniwala siya doon. Hahalap tayo sa hukuman ng Diyos at hindi tayo makakatakas. Lahat ng ginawa natin ay nakarecord. At kapag ang pangalan natin ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, anong pangalan mga bunso? Christ, ayun. Oh, napakaganda ng pangalan mo, napakabanal. Anong pangalan mo? Janelle po. Yun, Janelle. Halimbawa, pangalan ni Janelle ay wala sa aklat ng buhay. Hapon sa impyerno. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, hindi kalooban ng Diyos yun. May solusyon para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Balikan natin yung Roma 6.23, yung binasa ko kanina. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Subalit, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan. Paano daw natin maabot yung buhay na walang hanggan? Paano daw? Pamamagitan nino? Jesucristo, yun, tama. Pamamagitan ni Jesucristo, hindi pamamagitan ng ating mga simbahan. Hindi tayo maliligtas sa dami ng ating simbahan. Kahit po ma-attendan mo lahat ng simbahan, hindi ka ililigtas niyan. Mabuti ang may sinasamahan na simbahan para meron tayong mga kapatid, maramdaman natin yung pag-ibig sa isa't isa. Pero hindi simbahan na makapagliligtas sa atin. Hindi rin sa pamamagitan natin mabubuting gawa, kundi pamamagitan lamang ni Jesucristo. Pamamagitan lamang ni Jesus Christ tayo ay maliligtas. At sabi doon, ito daw ay libreng kaloob, libre.
O ano? Anong gusto mo? Yung may bayad o libre? Ha? Libre, ikaw. Libre. Yung libre, ibig sabihin, hindi natin kailangang paghirapan ang pagpunta natin sa langit. Dahil simple lang. Kailangan nating manampalataya lang na si Jesus ang nagbayad ng lahat para sa atin. Paano niya pinagbayaran? Pamamagitan ng kanyang kamatayan. At hindi yung madali. Sabi nila, ang isa sa mga pinakamahirap na kamatayan na naimbento, kasi madaming torture na naimbento sa lahat ng tao, sa buong mundo, sa kasaysayan ng tao. Ang pinakamahirap daw na torture ay yung kamatayan sa krus. Kasi unti-unti kang pinapatay. Pag hindi kayo nakapakaw sa krus, nakapakaw dito, may pakaw, tapos may pakaw doon. Hirap ka sa paghinga, nakaganyan ka, hinabang mo yung hinga mo. Pag umanyang ka, yung pressure doon, ganun, tapos bababa ka na naman, tapos hirap ka naman sa paghinga, ganun yun, walang tigil yun. Hanggang sa mamatay yung nakapako sa krus. At sinabi yun ng mga doktor, mahirap daw talaga ang torture ang pagkapako sa krus. Tapos yung humiliation, yung pagkapahiya. Kasi nung si Jesus ay pinako sa krus, siya ay hubad. Sa mga pelikula lang, may damit siya. Pero sa realidad, wala siyang damit nun. Tapos, bago siya ipako sa krus, siya ay hinagupit ng 39 na beses. At yung hagupit na yun, yung po ay, wala akong picture na dala, yung ganyan, tapos may mga simang, may mga kawit na bakal, talagang pag umano yun sa balat mo, tapos ginanon. Sa Passion of the Sa Christ. Passion of the Christ yun, meron. Kung napanood yung Passion of the Christ, talagang hiwa yun. Kaya ikaw bro, pag ikaw ay dumanas nun, mamamayat ka. Totoo, dahil hindi mas ako nabibi ko, tanggal yung laman mo eh. Tapos nasabi sa Isaiah 53, sabi daw sa Isaiah 53, hindi na siya makilala, para na siyang hindi mukhang tao. Ibig sabihin, grabing torture. Napanood ba ninyo yung nung si Bong Navarro inabugbog? Hindi ka pagay mukha niya. Kilala pa rin ninyo si Bong Navarro pag tinignan niyo yung picture niya, kilala. Pero si Jesus, nung siya daw ay binugbog pinahirapan, hindi na siya magmukhang tao. Ibig sabihin, sobrang torture. Yung sa Passion of the Christ, kilala mo pa rin siya, yung artista, si Kim, ano pa yun doon? Jim Caviezel. Si Kim Caviezel, Jim kilala mo pa rin siya. Jim Caviezel. Yun, Caviezel. Kilala mo pa rin siya pag siya nung sa pelikulang yun. Pero sa description ng Bible, hindi mo na siya makilala. Kasi matinding pahilap ang dinamo niya. At ginawa niya yun, yung pag-help sa cross para sa iyo. Para ikaw ay makapunta sa langit. Para ikaw ay magkaroon ng pasaporte sa langit. Para sa iyo, Christ. Napakaganda ng pangalan nito. Christ. Nakakaanong banggitin. Sino pumili ng pangalan mo, Bunso? Mamamutaka mo. Ayun, ang ganda ng pangalan. Para sa iyo din, para mga pag... Yun, Janelle. O nga pala, kuya ko kasi Jonel. Ikaw ay Janelle. Ayun. Kaya, grabe ang ibinigay ni Jesus Christ para tayo maligtas. Para mamanasan natin ang buhay ng manhanggan. At ang nais ng Panginoon, maalala natin sa sabasan na din ng ating buhay. Actually, napakadami kong patotoo kung gaano kabuti ang Diyos sa aking buhay. Nagkikwento lang ako ng isa patungkol sa magulang ko. Kasi share ko sa kanila ay patungkol sa buhay estudyante ko. Ngayon naman sa magulang ko, i-share ko. Noong ako ay mananampalataya na ng Panginoong Jesus. Yan, kaunting oras na lang ito bro, kaunting oras na lang. Mananampalataya na ako ng Panginoong Jesus. 2007, ako nasa Pinamalayan Bible School. Tapos, confiscated ng cellphone. Tuwing Friday lang ibinibigay. Magpa-final exam na sa araw ng Lunes. Friday ko na-receive yung cellphone ko. Pag open ko, ang na-receive ko ay text ng ate ko. Ano sabi niya? Kiko, pumunta ka dito, lumuwas ka. Pumunta kang ospital dito sa Batangas. Critical ang kalagayan ng daddy. Gusto ko niyang makita. So ganun, namamaalam. Parang namamaalam tatay ko, naghihingalo. Kaya nung buong gabi wala akong ginawa, kundi umiyak at manalangin sa Panginoon, na Lord, dagdagan mo pa ang buhay ng aking ama. Kinabukasan, madaling araw, lumuwas ako, pupunta akong Batangas, St. Patrick's Hospital, tapos inilipat siya sa Manila, Philippine Heart Center. At doon ko nalaman ang critical na kalagayan ng tatay ko. 99.9% ng kanyang malalaking arteries sa puso ay barado. 0.09% lang yun dinadaluyan. So anumang oras pwede siyang mamatay. Binasbasan na nga niya ako eh. Mahirap. Masakit bilang anak. Ngayon, hindi ako pumayag na nanalangin ako, Panginoon, naglilingkod po ako sa inyo, ibinigay ko yung buong buhay ko sa paglilingkod, nakikiusap po ako, dagdagan po ninyo ang buhay ng aking ama. Hindi na po siya makabangon noon, payat na payat, nasa ICU. Nag-text po ako sa mga kaibigan ko dito sa Calapan, Mindoro, sila po ay nanalangin din, at nag-himala po ang Diyos, siya po ay gumaling, bagamat siya ay nagmamaalam na. Gumaling po siya at within 3 months siya po ay nakabalik sa trabaho sa DPWH sa opisina. Himala po yun ng Diyos. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Tapos ilang beses po siyang inatake sa puso, nahihirapan. Tapos isang araw, nanalangin po siya. At ang sabi niya, Panginoon, tato ko'y paabutin mo lang ng 70 years.
ako po ay masaya na. Yun yung kanyang prayer. Tapos, August 15, 2019, nag-celebrate po siya ng 70th birthday niya sa Pascua Beach Resort doon. Tapos umattend yung mga taga Davao, nakamag-anak, kasi 70, special, umattend yung mga taga Batangas, di masaya kami. Tapos, September 12, 2019, inatake muli siya sa puso. Tapos, habang katabi po ako, tang stepmother ko, doon sa, habang po siya inatake sa puso, tatlo lamang po ang kanyang sinasabi. Tatlong bagay lang. Una, Panginoon, mahal na mahal kita. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At Panginoon, pagod na ako. 2 oras po siya nakipaglaban at nung umaga po, siya po ay binawian ng buhay. Tapos doon lang namin naalala, hiniling pala niya na makaabot lang siya ng 70. At ang sabi po ng doktor, bihira po mangyari yun. Na makaabot ka ng 70, na yun ipang-4 mo ng heart attack, diabetic ka, madami ko komplikasyon sa puso, sa baga, at saka sa kidneys, napakabihira po nun. Ibig sabihin, ang Diyos po ang extend ng kanya pong buhay. Mga kapatid, mabuti po ang Diyos. At ang dami niyang himala na kayang gawin sa inyo. Ang nais lang ng Panginoon sa atin, yung isang humahad lang, yung kasalanan, isuko po natin sa Kanya. Hindi pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos ang makasalanan. At hindi po natin kayang linisin ang ating sarili. Ang pangil lamang po makapaglilinis sa atin ay ang dugo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng ating pagsisisi at pananampalataya sa Kanya. Ayun. Mga kapatid, nakakapagod mabuhay sa mali. Nakakapagod mabuhay sa kasalanan. Hindi ko kayo kilala. Siguro naisip ninyo, ano bang tinutukoy ng taong ito? Hindi naman ako grabe yung kasalanan ko. Hindi naman ako pumapatay. Hindi naman ako nagnanakaw. Ganito, ganyan. Malangin na naisip ninyo, paano kasalanan po? Kat po yung mga maliliit na bagay. At ang sarap po na maisuko na buhay sa Panginoon. Noong ako ay high school, tanamak po ako sa kasalanan. Nanonood ako ng pornografia. Ako ay chain smoker. Ako uminom ng alak. Sa mga kalye sa Manila, naglalakad ako, may hawak akong alak. Umiinom ako, tapos naninigil sa kabilang kamay. Ganun po ako. Palamura ako. Nanonood ng pornografia, sinungaling. Galit sa mga tao. Insecure. Selos, inggit. Nasa akin po yung mga bagay na yun. Subalit, nung po ako'y pinalaya ng Panginoon, nung po akong baba sa Kanya, doon ko po naranasan ang salapalang mabuhay na iniiwan ang kasalanan. Ayun. At nung ako ay naging Kristiyano, hindi na rin ako nangopya sa katabi ko sa exam. Kahit po sa assignment. Kaya yun, sabi ko sa kanya, huwag ka nang kukopya. Di ko siya nasabi mangopya ka. Ikaw, sabi mo sa kanya, huwag ka nang mangopya. Yan. Kaya sabi, huwag din kayo magpapakopya. Huwag na. Yan ang kalimitan na hindi natin maiwasan kasi hirap Pero kaya natin yan sa awa ng Diyos. Ayun, sa awa ng Diyos. Ngayon, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos, isuko natin ang ating buhay, magsisisi tayo sa ating mga kasalanan, patawarin din natin ang mga nagkasala sa atin. Hindi tayo pwede makapasok sa langit pag tayo ay madaming bitterness, grudges, hindi pwede. Kailangan nating isuko ang lahat ng ating tampo at sama ng loob sa pamilya, sa opposite sex, kapatid, kaibigan, kaklase, isuko natin yan. Hindi tayo pwedeng pumasok sa Diyos na madami tayong, may mga bitterness tayo. Isuko natin yan. At ibigin natin ang Panginoon ng higit sa lahat. Manampalataya tayo kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ayan, tayo ay paano mga bro? Jinel, Christ, Nathaniel, yun, ang ganda. Nathaniel, biblical to. Isa to sa mga apostol. Si Jinel, yan, maganda rin yan. Niloob ng Diyos yan, na maging pangalan mo. Ito Christ, lalo na napakaganda ng pangalan. Sige po, tayo ay pumikit. Aming Diyos, aming Ama, salamat po Panginoon sa hapong ito, sa gabing ito na nakinig po sa inyo salita si Nathaniel, si Christ, at saka po si Jinel. Hindi ko po sila kilala, sabalit kilala mo sila, O Diyos. At aking pong kahilingan ay patuloy nilang maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, ang iyo pong pag-ibig sa kanilang pong mga buhay. Idinadalangin ko, Panginoon, sa banal na pangalan ni Jesus, ikaw, Panginoon, na siya magkaloob sa kanila ng iyo pong pag-ibig at kahabagan, ng iyo pong karunungan at maging po ang kanilang pong mga pamilya ay pagpalain mo, O Diyos, at abutin ng iyo pong pag-ibig. Sige mga bunso, ulitin ninyo yung aking sasabihin, ha? Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, nagpapakumbaba ako sa inyong harapan, inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas
aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking karumihan. Pinapatawad ko din po ang lahat na nagkasala sa akin. Nananampalataya po ako kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Nananampalataya po ako na siya ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako sa aking mga kasalanan. Marami po salamat sa buhay na wala hanggan. Amen, amen. Ayun, marami po salamat. Nathaniel, salamat ng marami sa oras. Christ, napakabanal. Janelle, talagang kulang na lang nilagyan ng Jesus eh. Talagang yan, may bibigay ako pa sa inyo. Naku, ano pala dito. Ayan. Ayun, wala na nga. Share na lang. Ayan. Ayan. Yan, para sa iyo. Yan. Maraming salamat and God bless. Pwede pa tayo mag-selfie naman tayo. Selfie. Hindi nakapag-picture kanina doon na nun. Ayan, sige. Ayan, salamat ng marami. Huwag kayong mag-alala. Ito ay naka-live. Okay lang yan. 1, 2, 3. Ayan. Kung gusto niyo lang ng fellowship o magsabi kayo ng prayer request, yan, ito yung aking, kung gusto niyo lang naman, ito yung aking profile. Eschatology, sandali lang, nag-download pa. Eschatology May Scholar. klase pa kayo? Eschatology Scholar, hindi ko, walang ano eh, walang. S-E-S-C-H. Eschatology, ito. Wala akong pulpen. Wala akong notebook. May nabang signal dito. May nawawala. Ayun. Yan, pwede. Pag 4G malakas. Sana ay abangan ko ang inyong friend request sa Christ. Nathaniel. Gmail. Ayun, salamat and God bless you. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, salamat. Janelle, yan, i-add na kita. Ano ba yung spelling mo? G po. G-E. G-E. N-E. N-E. L-L-E. L-L-E. Gabi na po mga guys. Ayun lang. May klase pa yata kayo eh. Ano? Klase. Ayan. Ako, talaga naman ito sa ito. I-upload ko pala. Okay. Ano? Follow po. Oo. Mahina talaga ang signal. Iyan nyo na ako ha. Yan, salamat. Aasahan ko yun ha, ngayong gabi ha. Salamat. Anong course ninyo? Tourism. Yung tourism, wow. Talagang plano nyo maglibot. Ayun, sige, God bless. Mahilig Sama nyo kami ha. Sige, God bless. Mahilig Maraming sa salamat. magana. Kanino cellphone to? Ayan. Salamat. God bless. Ano po pa tayo doon? Ilang percent na? 35. Kaya pa? Hindi ko alam. Ayan. Yan, mga gusto. Iba na yun oh. Oo nga, Iba na nga rin. iba na nga yun. Yan, doon tayo. Wala na naman ipapamigay. Okay lang yun. Inuwi ko ng ilaw natin. May ilaw naman doon. Ito yung mga nag-a-arnis kanina. Hello po, magandang gabi po. Ayan, ako po si Kuya Francis, siya po si Brother James C.
Nagsishare po kami ng Bible, mga 10 to 15 minutes lang. Okay lang po ba? Ayun, ano po ang inyong course? Yun, HM second year. Ayun, HM second year. So, ang dami po natin na-share ng HM ngayon. At ngayon pong gabi, ay nais ko pong sabihin sa inyo ng buong galak na mahal po kayo ng Panginoon. At lahat po ay ibinigay na po ng Diyos upang maranasan po natin ang kanya pong pag-ibig. Sabi po sa John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang bugtong na anak, upang sino man sa pagpantalataya sa kanya ay hindi bumapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun, madami nakakasaulo, no? Sumasabay sila sa mga talata. So, sabi po sa talatang yun, mahal po ng Diyos ang bawat isa. Mahal po ng Diyos ang lahat. Ngayon, may mga pagkakataon sa ating buhay, parang hindi siya reality. Kahapon lang, kagabi, noong isang araw pala, may nag-chat sa akin na kabataan na share ko din sa plaza. Kuya, bakit ganun? Nagtatampo ako kay Lord. Nag-effort naman ako para pumasa sa exam, pero hindi ako pumasa. Ayun yung gusto kong course. Doon po siya incoming freshman o first year sa Minskat. Nagtatampo ako kay Lord. Minsan may mga pagkakataong ganun sa ating buhay, makakasahan mga problema na parang hindi ako tanggap ng Diyos at hindi ako mahal ng Diyos. At paminsan-minsan, nararamdaman din natin yun sa ating mga magulang. At minsan, ganun din ang ating nararamdaman sa Panginoon. Naalala ko, yung pelikulang God's Not Dead, sabi niya, kaya siya naging atheist, yung isang lalaki doon, yung kontrabida. Kaya siya naging atheista, at kaya siya nagkaroon ng galit sa Diyos. Dahil sila ay laking simbahan. Simula sa pagkabata, siya ay naglilingkod sa Diyos. Pero, nung nagkasakit ang kanyang lola, nanalangin silang buong pamilya pero namatay pa rin yung kanyang lola. Kaya siya ay nagalit sa Diyos at sabi niya, hindi totoong may Diyos at siya ay naging ateista. Ngayon mga kabataan, nais kong sabihin sa inyo, ang pag-ibig ng Diyos sa inyo ay isa pong realidad. Reality yun. Hindi yun fake news. Ngayon sagana ang fake news, ang dali natin paniwalaan. Pero ang katotohanan ng pinakamatinding reality ay mahal na mahal kayo ng Panginoon at ibinigay niya ang pinakamalaking pruweba ng kanyang pag-ibig po sa inyo. At yun ay ang buhay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ngayon, hindi pa kayo mga magulang. Pero pag kayo magulang, pag kayo naging magulang na, handa ba ninyong ibigay ang inyong anak para sa iba? Mamamatay sila. Siyempre hindi. Yan, nailing siya. Siyempre hindi. Pero ang Panginoon, nagawa po niya na ibigay ang buhay ng kanyang pinakamamahal na bugtong na anak na ang pangalan po ay Jesus upang tayo po ay maligtas. At si Jesus po, noong siya ay pumunta sa lupa upang mamatay sa krus, hindi po siya nagdalong isip na gawin yun. Maganda po kalagayan ni Jesus sa langit. Siya po ay sinasabahan ng mga anghel. Subalit dahil sa kalooban ng Diyos na siya ay magbuwis ng buhay, pala po sa sangkatauhan na makasalanan, pala po sa mga tao na kumukutya sa Kanya, na hindi po kumikilala sa Diyos, nilalait po ang Diyos. Si Jesus po ay nagdesisyon, sige, bababa ako mula sa langit. Iniwan niya ang kanyang karangalan na pagiging Diyos. Siya po ay nagkatawang tao, ipinanganak na isang simpleng tao. Ipinanganak po na isang alipin. Ipinanganak na alipin ng isang karpentero. Ngayon, karpentero, napakaaba, napakawawa. At doon siya po ay isinilang, hindi po siya isinilang sa isang magarbong tahanan, sa isa po na marangyang tahanan. Isinilang po siya sa napakaaba at napakasimple pong kalalagayan. Kasama po ng mga hayop. Ngayon, nais ko pong sabihin sa inyo, si Jesus po, ibinigay niya ang kanyang buhay at nung siya po ay nahihirapan sa krus at hinahagupit, pag napanood po ninyo yung Passion of the Christ, ang pinampalo po sa kanya yung mga simang, mga bakal po yun, na talaga pong umaano sa katawan po. At ang sabi po ng Biblia, dahil po sa kanyang mga hampas na kanyang tinamo, ay hindi po siya makilala bilang isang tao. Kahit po anong klaseng pagbubugbog ang gawin po sa tao, sa ngayon, para makikilala po natin siya. Pero ang ginawa po sa Panginoon Jesus na pagpapahirap, ay sobra na hindi na po siya nagmukhang tao. At po siya ibinakaw sa krus. Ang katotohanan po, realidad, siya po ay hubad doon upang ipahiya doon po sa krus. At siya po ay nahirapan doon habang po niya kanyang hininga habang siya po ay nakapakaw sa krus. At sa kanya po pagkakapakaw sa krus, wala po siyang ibang iniisip kundi tayo pong lahat. Kundi kayo, kundi po ako. Kapag pinipintik po ng kanyang puso, ang nais niya, tayong lahat ay magbalik loob sa Diyos at tayo pong lahat ay makakilala sa atin pong Panginoon Diyos. Ayun, mga kapatid, sabi po sa Roma 6:23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Dito po ako magtatapos sa talatang ito. Sabi po doon,
kamatayan daw po ang ating pong kakaraping lahat dahil tayo pong lahat ay nagkasala sa Diyos. Lahat po ba tayo nagkasala? Ayan, lahat po tayo nagkasala. Lahat po tayo nagkakasala. Kami din po ay nagkakasala. At wala po tayong anuman na kayang gawin para pagtakpan ng ating kasalanan, para burahin ang ating kasalanan, kundi pagsisisi at pananampalataya kay Jesus. Wala pong ibang paraan. Kaya po nang si Jesus po ay nangangaral sa mga tao, 2,000 taon na po nakalilipas, nung po siya nagkatawang tao, ang malimit lang po niyang sinasabi ay, repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit nang dumating. Kung hindi ka magsisisi, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay magsisisi, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng manampalataya kay Jesus, hindi po tayo pwedeng magbalik loob sa Diyos kung hindi po natin pagsisisihan ang ating kasalanan. Kailangan po natin talikuran ng ating po mga kasalanan, ng lahat. Masamang pag-iisip, mga bisyo, mga inggit, selos, mga samaan na loob, hindi ko papatawad, kailangan po lahat yan ay ating pong nilelet go. Ayun. Para po sa ating mga estudyante, nilelet go din po natin yung sharing ng sagot. Noong ako'y high school, grabe kami mag-sharing ng sagot, kopyahan. Tuladan, meron pa po akong mga pamaypay noon, pamaypay na hindi pang ganun. Pag ginanon mo yun, daming sagot. Tapos titiktupin mo lang ulit, ganun na ulit siya. Maliit lang papel lang po siya. Ganun po ako dati nung high school. Dahil pag binukad mo yung kapirasong papel na yun, ang dami nung sagot. Isang subject na yun, tapos tiktup ulit. Ganun po ako dati. Isinuho ko din po sa Diyos yun, sapagkat hindi ba karapat-dapat. Dati din po akong mag-iinom. Dati din po akong maninigarilyo. Nanonood din po ako ng pornografiya. Palamura. Yun po yung buhay ko dati. Subalit nung nakilala ko ang Panginoong Jesus, ang salapalang iwan ang nakalibas buhay. Pala po mabuhay ng may kabanalan, pala po sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang pananampalataya lamang po kay Jesus ang makapaglilinis sa ating mga kasalanan. Pananampalataya lamang po kay Jesus. Hindi po tayo may liligtas ng ating mga simbahan. Hindi po tayo maliligtas ng anumang relihiyon. Maganda po na may simbahan na pinupuntahan na kinikilala po si Jesus. Subalit, hindi po ang simbahan na magliligtas sa atin, kundi po si Jesus lamang. Sabi po sa John 14:6, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, wala makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kailangan po natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Kailangan po natin manampalataya sa Panginoong Jesus. Ngayon po, nais ko po kayong imbitahan sa isa pong pananalangin po ng pagsusuko ng buhay sa Diyos. Hindi po ito recruitment sa isa pong religion o samahan. Ito po ay pagpapakumbaba, pananalangin at pagtanggap kay Jesus, pananampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay po ba yun? Yan. Okay po ba yun? Sige po, tayo po ay bumikit sa ating kanang kaupuan. Hallelujah. Tayo po ay bumikit. Amen Diyos, aming Ama, marami po salamat sa buhay po ng kabataan na ito. Ang aking pong dalangin o Diyos, ibalaban mo sa kanila, Panginoon, ay pong pag-ibig, kahabagan, naranasan po nila pagliligtas mo. Hinihiling ko din, Panginoon, na ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, ang puso ng tunay na pagsisisi, ang puso ng tunay na pagkukumbaba, paghubad sa kanila pong dating pagkatao, at puso, Panginoon, ang pananampalataya sa inyo at pag-ibig po sa inyo at pag-ibig sa kanila pong mga kapwa. Sige, mga bunso, ulitin ninyo yung sasabihin ko ano mula sa inyong puso. Ulitin ninyo, Panginoon Diyos, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, pangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, ilalang nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking karumihan. Pinapatawad ko din po ang lahat ng nagkasala sa akin. Nananampalataya po ako kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Nananampalataya po ako na siya ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako sa kasalanan. Marami pong salamat sa buhay na wala hanggan. Amen. Ayan, salamat po ng marami. Yan, nice meeting you po. Nice meeting you. Yan. Nice meeting you po. God bless you sa inyo pong makikinig ng salita ng Diyos. Ayun po. God bless you po. Yan. Yan, pwede po ba tayo mag-selfie? Naubusan ako ng pump. Yan, di ba so? Dito ka. Yan, yan. Classmates kayong lahat. Ayun, maganda naman. At kayo ay magkakilala wato. Ayan, pipicture ako kayo. Yan. One, two. God
bless you. Salamat. Salamat. Salamat ang marami. God bless. Yan po, salamat. Siguro po ay hanggang doon na lamang po siguro ang ating po pag-share ng Bible. Nag-aalisan na po sila at mag-uwian. Siguro po sila po yung last batch. Kaya po, marami po salamat sa inyo pananalangin. Marami po salamat sa inyo pong prayer. Yan, marami po salamat kay Brother James na sinamahan po ako kasi po matagal ko po itong ginagawa na mag-isa lang ako. Dahil kahit nga po sa hospital, ang kasama ko lang po doon ng Panginoon, tapos yung pong aking aso, sinamahan din po ako. Kaya salamat Brother James. Yan, sinamahan mo ako. Ayan, yan po yung ating evangelist po, street preacher po natin yan, si Brother James. At sa susunod po ay mag-i-speak po siya at ako naman po yung kanyang cameraman. Kaya salamat po, glory to God mga kapatid. Pag-pray po natin yung campus ministry na sisimulan po sa iba't ibang bayan ng Mindoro, maging po sa Calapan, para makapasok po tayo sa mga eskwelahan sa elementary, high school at college. At isasaturate po natin ito ng salita ng Diyos. So, Amen. sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang pagluwalhati, at siya lamang po ang maitaas sa ating po mga buhay, hindi po ang tao. Marami po salamat at God bless. God bless. Finish ko na.